Sa gitna ng kabukiran sa bayan ng Paracale, hinagilap namin ang magsasakang si Mang Deo. Nandito tayo ngayon sa Barangay Tawig, bayan ng Paracale, para hanapin si Tatay Deo. Ang balita kasi natin, dito siya nagtatrabaho sa isa sa mga pilapil. Hanapin natin siya ngayon. Sa tikas at liksi ng galaw ni Tatay Deo, hindi mo akalaing 75 anyos na siya. Tay! Oh. Si Tatay Deo, ano? Kumusta po? Kumusta naman? May ginawa. Kanina pa kayo nagtatabas? Kanina pa. Paano nyo nakikita yung tinatabas nyo? Hindi ko nga nakikita sa korporasyon na lang. Sa pamimihasa. Napapakiramdaman nyo kung ano yung palay, o hindi? Siya. Okay. Kaya? Pero maliban sa pagtatrabaho sa bukid sa kabila ng kanyang edad, ang mas nakabibilib kay Tatay Deo, simulat sa pulpa lang, hindi na siya nakakakita. Okay. Ito yung pahingahan ninyo, no? Tay, kailan ho nawala yung paningin ninyo? 2 taon daw, sabi ng aking magulang. 2 years old pa lang? Eh, ano ho daw ang dahilan? Bakit? Ang sabi naman ng matatanda yung sinikwento ng matatanda na dito nga, tandaan ko na. Para na sigurong na-infeksyon. Na-infeksyon pagturok ng karayong. Pagturok ng karayong? Sabay na mata ninyo? Nawala na. 10 minutong lakaraan ang layo mula sa kanyang tirahan hanggang sa pwestong pinagtatrabahuan niya sa bukid. Kaya niyo hong maglakad sa bukid na wala kayong gabay? Siya nakakasulo ko dyan sa gubat na yan. Hindi ba kayo na-aksidente? Wala ho bang pagkakataon na nadadapa kayo? Ay, hindi na nawawala yung minsan bagad yung nabubalakid ng konti na hindi naman nasasaktan. Hindi na nawawala yung medyo maduduras ka. At yung galing may mga mata, medyo naduduras pa eh. Ay tayo pa kayong walang tanin. Nung bata ho kayo, paano ang sistema? Kinakapa-kapa nyo rin yung paligid? Hindi, para lang naglalakad ng may mata. Hindi ho kayo nabubunggo? Nababang? Hindi naman. Lalo na hindi pa nasisira ang daan. Ay nga, baga di, nakita naman siguro niya ang sitwasyon ng daan. Sinabog-kabog, nabago, naglubak-lubak na. Sa loob ng 50 taong pagsasaka niya sa lugar na ito, daig na nga raw niya minsan ng ilang magsasakang malinaw ang paningin. Ano-ano ho yung gawain sa bukid na ginagawa nyo rin? Alam niyo, nagtatalukan. Nagtatalukap? Yung nagtatayo ng punla. Nilalagay sa ganyan, nakakarsada sa dosak. Tapos maganyan nakahaba. Susunod mo na yung parang maliit. Ano pa ho yung ginagawa niyo sa bukid? Ayun, nagagapas sa pilapi. Nagagapas sa pilapi. Ngayon ho, mga panahon yan, nagagapas kayo ng mga damo, no? Nagtatabas na sa mga panaban. Nagtatabas. Para malinis yung pilapi, no? Bukod sa kabuhayan, liksi ng katawan raw ang naaani niya sa patuloy na gawaing bukid. Eh, 75 na kayo, nagdesisyon ba kayong magtrabaho pa sa bukid, ano? Suma naman kung mag-uupot ka lang sa bahay. Magdudong ka lang, upo-upo, higa. Palagay ko kung ganyan ang ginagawa ko, ito sa gulang ko nito, baka hindi na makagula pa. Ayaw niyo ho nung pinagsisilbihan lang kayo? Hanggat kaya. Yung mga pamangking ko ay sinasabihan ako, huwag nang magtrabaho. Sabi ko, di lalo ako mahina. Hanggat kaya pa natin ako yung makakibo, sige lang. Sugatan na ho ba yung paan niyo? Pagka, siyempre, lakad ho kayo. Ay, oo, nasugatan lalo. Madalas mo masugatan. Lalo kung naglakong ka sa bukid, nakapapa. Sugatan ka. Wapo kayo mo dito? Merienda na sarap pa. Si Tatay Deo, ganun na yung kalagayan niya. Matanda na siya. Pero, na-imagine ba kung paano makulong o maging isang bilanggo sa napakadilim na lugar?
wala kang makita, pero alam mo may gumagalaw sa paligid mo. Hindi ganun kadali yun. Kahit ikaw, subukan mong pumikit at gumalaw ka sa isang lugar, may hirapan ka. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Hindi raw siya pipigil umakyat ng puno ng nyog para mamitas ng buko. Paano niyo raw inaakyat yung buko? Pag nasisi taas, kinakapa na yung bunga, makalata mo sa hipo. Saka kung yung mura, di sasampulan naman yung ihuhulog mo, sasampulan sa ibaba. Hindi ba nakakatakot umakyat ng hindi, wala ka nakikita? Hindi naman, kabataan ko yung mga ngakit ako sa layugas. Ngayon lang, pag yung mataas na yung medyo napapagod na baga. Gamit ang itak, siya na rin mismo ang nagbiyak ng mga bukong nakuha niya. Paano niyo ho natatansya kung anong iitakin niyo? Nandyan ang kamay niyo, lapit wala pang 3 pulgada Kalkulado din. Teka. Galing tansyado niyo Nagdulukab nga ng kinukupra. Nagbaba ng kinukupra. Kayong taga-bak, taga-biyak. Nahiwa na ba kayo? Hindi pa naman. Di ba? Sila na lang ng 66 anyos na kapatid niyang si Aling Maria o Mayang ang magkasama sa bahay. 7 taon na kasing byuda si Aling Mayang at sa Maynila na naninirahan ng isa niyang anak. Si Tatay Deo naman, hindi na nakapag-asawa pa. Kayo ang palaging kasama ni Tatay Deo. Mula nang mamatay ang nanay namin, kami dalawa ng magkapatid. Ilang taon na yun? Aba, 85 nang mamatay yung tatay ko. 1985? Yun naman nanay ko ay mga 19 yata. Yung pinamta nila, Gaano ho kahirap magkaroon ng isang inaalagaan na walang paningin? Ay, wala naman. Hindi naman alagaan na maigi yan. Nalabayan ng sarili na. Ako lang ang magtatago. Yung ganito na yun, siya ang nagawa noon. Ni minsan hindi raw naging balakid sa kanilang pamumuhay ang kapansanan ni Tatay Deo. Anong karaniwang ginagawa niya dito? Mga gawain dito sa bahay? Pagka yung nagsisibak nga nito. Sisibak ng kahoy? Anong kahoy? Panggatong? Ano pa ho? Saka pag magpaparapanday nung niya, yung nagagawa ng puno ng ganito ay pag may nagpapagawa. Yung kaluban, yung bagang sinusuksukan ng sundang, napagawa sa kanya. Kung minsan yung iba nagbibigay sa kanya ng bayad, yung iba hindi na pinababayad at hindi naman niya sa iba, mga pamangkin. Kaibigan din. Katunayan, siya pa raw mismo nagtayo ng kanilang bahay na tinitirhan nila ngayon. Mag-isa lang siya? Walang katulong? Paano yung magawa? Ako lang ang mag-aabot. Di pag ng pako, tatawagin ako, walang pako. Ilang araw niya po ginawa itong bahay na ito? Ay, matagal-tagal din, buwan din. At nung itindig naman ito, ang dami niyang katulong. Saka yung inilagay ang gayaan. Ay, nung maglagay na ng mga ganito siya na, yung bubong ang nagkatulong din. Hindi mo kakikitaan ng kahit konting pagkahabag sa sarili si Tatay Deo. Dahil sa kabila ng kawalan ng paningin, mas lalo niya pang natanto ang mga kaya niya pang gawin. Tila mas malawak pa sa bukid na kanyang sinasaka at mas mataas pa sa puno ng kanyang inaakyat,
ang determinasyon niyang mamuhay ng normal sa kabila ng kinalakhang kapansanan.